Good morning po. Ngayon po ay huling linggo ng taon. Ang bilis po ng araw. Parang kailan lang ay January. Ngayon matatapos na yung taon. Siguro ito yung fulfillment ng prophecy ng Panginoon na pabibilisin niya yung araw para sa atin. Kaya atin pong ipapanalangin ang darating na taon na muli tayong samahan ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, paglingkuran ng Panginoon, mahalin ng Panginoon, at maging tapat tayong lahat sa Panginoon. Ngayon pong umaga ating pong pag-uusapan, man's plan versus God's plan. Yan po yung ating i-discuss. Tayo po muna tayong lahat at tayo po muna yung mananalangin at hingin tayo ng guidance sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kaming muli dahil sa huling linggo ng taon, tinipon muli kami upang i-worship kayo, pasalamatan kayo, paglingkuran kayo. Tulungan mo kami na ayusin ang aming mga personal na buhay, lalo na po sa darating na taon. Gabayan niyo kami, Panginoon, lalo na sa mga pagpaplano namin gagawin. Hayaan po ninyo, Panginoon, na masambit namin ang aming mga plano at kung ito ay hindi niyo kalooban, tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan at maintindihan na mas mahalaga ang plano niyo kaysa sa plano namin. Kami po ay inyong gabayan sa darating na taon. At maging sa pag-uusapan namin ngayon, hiling po namin ang Banal na Espiritu ang siyang manguna at patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang na amin pong nagawa. Linisin kami sa aming mga kalikuan and let those Holy Spirit speak to us, Lord. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Man's plan versus God's plan. Atin po munang uunahin yung pong ginagawang mga pagpaplano ng tao. May nakalagay po sa Proverbs 19, verse number 21, there are many devices or plan in a man's heart. Sabi dito, hindi lang daw isa ang plano o pinaplano ng tao. Hindi lang po dalawa ang nakalagay sa Bible. There are many devices or plan sa puso ng tao. Marami yan. Ngayon po, sa darating na taon, I do believe, nagsisimula na tayong magplano. Kapag nga ganitong season, mayroong nagpapamigay ng notebook at ang nakalagay doon, planner. No? Notebook planner. Ngayon yata, walang ganun sila Joel. Dati meron taon-taon niya nagpapamigay para isusulat mo doon kung ano yung magiging plano mo ngayong January. Isusulat mo doon kung ano ang plano mo ngayong darating na February, March, April, buong taon. Gusto natin specific, systematic, ginogol natin yung mga planong yan. Kung minsan, pinaplano natin yung business, paano natin i-improve kung meron man tayong negosyo o nagpaplano tayong magnegosyo. Yung ating career, ako ba ay lilipat na ng company, mananatili dito? Ano ba ang aking gagawin? Magpapagawa ba ako ng bahay? Magre-renovate ba ako? Pinaplano na rin natin kung saan tayo magta-travel, saan tayo mag-unwind, at nagpaplano rin tayong magpakasal. Sabi ko kagabi, sino sa inyo ang mayroon ng plano magpakasal ngayong 2026? I-PM nyo lang po ako. Kausapin ko mga magulang nyo. No? As of now, wala pa namang nag-PPM. At ang sabi ng iba, Pastor, i-aircon po muna natin ang church. Grabe, mga demanding . Amen? Nagpaplanong magpakasal, nagpaplanong mag-propose, nagpaplanong mag-add to cart sa 1-1.
Marami tayong plano, mga kapatid. At yan ang sinasabi ng Bible, maraming plano ang tao. Marami. Siguro, kapag binanggit natin ng specifically ang plano ng mga o tayo, talaga namang kulang talaga yung mga listahan ko minsan. Mga planong pwede nating gawin. Okay. Kuminsan naman, may mga taong walang kaplano sa buhay. Ito mahirap. No? Pero tayo, tinuturuan kasi tayo ng Bible na magplano. Ano? Okay. Kayo ba, may plano ba kayo ngayon 2026? Halimbawa, sa ministry nyo, ito si Aisel, kagabi, ka-fellowship ko siya, prayer partner ko, ang dami niyang mga prayer requests, plano, etc. sa darating na taon, mga improvement sa ministry, kung saan, paano niya i-improve yung mga bagay patungkol sa paglilingkuran sa Panginoon. There are many plans or devices in a man's heart. Yan po muna yung ating tatalakayin. Ngayon po, not all plans are sinful, but many plans are self-centered. God excluded and eternity blind. No? Kaya natin to didiscuss, mga kapatid. Baka sa dami-daming ipinaplano natin, sa mga plano nating ito, self-centered, hindi kasali ang Diyos, at hindi na natin iniintindi yung eternity, yung pwedeng gawin natin dito na may equivalent na reward sa langit. Yung bang ang tingin na natin sa faithfulness ay hindi na importante. Yung tingin natin sa pagtatapat sa Diyos ay hindi na importante. Na yung pag-church every Sunday ay hindi na importante because we are eternity blind. Yung pag-attend ng prayer meeting ay hindi na importante because we are all eternity blind. Ito nakakalungkot na planong pupunta sa ibang lugar, pero hindi na planong umattend ng prayer meeting. Di ba eternity blind na yan? Parang bulag ka na, parang hindi mo na nakikita na meron pang langit. Parang hindi na natin nakita na isang araw, someday, harap tayo sa trono ng Diyos at magsusulit tayo sa bawat ginagawa natin dito sa lupa. Pag-usapan natin ito, para itong planong self-centered, God excluding, and eternity blind, maiwasan natin. Tama po ba? Kasi walang kwentang pagpaplano kapag ka nakaupo dyan, nakasalalay dyan, yung ginagawa nating pagpaplano. No po? Wala pong kwenta yan. No po? Wala pong value yan sa harapan ng Diyos. Siguro tinitignan natin kung minsan itong mga planong ito is napakahalaga sa atin, pero sa Diyos hindi mahalaga. Kapag ang plano ay self-centered, kapag ang plano ay God excluding, hindi kasali ang Diyos sa equation ng plano mo, at eternity blind. Amen? Yung bang wala ka ng awareness spiritually, hindi na mahalaga sa iyo yung Bible reading, hindi na mahalaga sa iyo yung devotion, hindi na mahalaga sa iyo yung pagpapatawad, hindi na mahalaga sa iyo yung pagbibigay sa mahirap, hindi na mahalaga sa iyo yung pag-honor sa magulang kasi we're spiritually blind or eternity blind. Bulag na tayo sa mga desisyon na ating ginagawa. Mga kapatid, ngayong 2026, tulungan tayo ng Diyos na itong mga maling planong ito ay wag natin gawin. Are you with me? Number 1. Ito po yung mga hindi natin dapat gawin. Man's plan. Number 1. Personal plans or self-centered. Meron po ditong parabola na ibinigay ang Panginoong Diyos. At meron pong learning tayong matututunan dito. O learning sa atin. Sabi ng Luke chapter 12, verse 16,
And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Nakita niyan, mayaman na, pero nung umani, marami pa'y inani. Mayaman na, yumayaman pa. Verse number 17, and he thought within himself, saying, what shall I do? Highlight, I do. Ano kaya ang aking gagawin? Because I have no room where to bestow my fruits. Kasi wala nang sukat paglagyan ng mga bunga yung mga ani ko sa sobrang dami. Verse 18, and he said, nagplano ba? Nagplano po ba? Nagplano. Ano plano niya? This will I do. Ito ang aking gagawin. I will pull down my barns and build greater. Maliit na yung yung aking imbakan, ire-renovate ko, lalakihan ko. And there will I bestow all my fruits and my goods. Pag malaki na yung barns ko, mas malaki kaysa dati, lahat ng ani ko doon na ilalagay. Yun ang una niyang plano. Pangalawang plano niya, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease. Pangalawang plano, eat, drink, and be merry. Ganun na lang ang plano ko. Kakain, iinom, at saka magpapakasaya. Napapansin niyo na ba yung plano niya? Kasama ba Diyos? Anong sabi ng Panginoon? Verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? Ano sabi ng Panginoon? Mangmang ka. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Mamatay ka na. Yung mga inimbak mo na yan, sino ngayon makikinabang dyan? Hindi ulit mga kapatid, nagtatagumpay yung plano mo, kalooban na ng Diyos. Hindi ulit payamang ka ng payaman, kalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Hindi assurance na sa will of God ang isang tao, dahil yumayaman ng yumayaman, katulad ng istoryang ito, na yung plano niya ay align sa plano ng Diyos. Are you with me? Kaya bago po kayo mainggit sa mga payaman ng payaman, are you with me? Di naman dapat talagang kinakainggitan. Di po ba? Okay. Sabi ng Panginoon, mangmang ka. Plano ka ng plano ng ganyan. Ngayon, kukunin na kita. At sino ang makikinabang ng mga inimbak mo, yung mga yaman mo, na iiwanan mo? Di po ba? Ibig sabihin natin mga kapatid, mangmang pala ang tao na nagpaplano pero hindi kasama ang Diyos sa plano niya. Pakitingnan niyo nga katabi niyo. Hindi assurance ng BMW Raptor na inline ng mga plano niyan sa plano ng Diyos. Hindi assurance ang house and lot na inline yung plano nila sa kalooban ng Diyos. Hindi assurance mga kapatid ang magarang relo nagkakahalaga ng 30,000 pesos na inline yung plano niya
sa kalooban ng Diyos. Marami ngayon mayayaman, ginagalang, nirerespeto ng tao, pero ang tingin ng Diyos, mangmang. Nagplano ka na hindi kasama ang Diyos, ang tawag sa iyo ng Diyos, mangmang. Sabi ng Bible, for without me, you can do nothing. Ngayong 2026 parating ito, huwag mong aalisin ang Diyos sa mga plano mo. Lagi mong ilalagay ang Diyos sa plano mo. Pwedeng umusad yung plano mo yung sarili mong plano. Umusad pa to? Yung mayaman nga, ganda ng pananim niya Plano niyang bumili ng insecticide para lalong gumanda ang bukirin niya. Nakabili siya ng insecticide. Plano niyang patabaan yung kanyang mga pananim. Nakabili siya ng pataba. Plano niyang bumili ng mga hybrid from east-west na mga binhi. Nakabili siya Are you with me? Pero at the end of the time, sabi ng Panginoon, thou fool, plano ka ng plano, pero hindi ako kasama. I-require ko ngayon ang iyong kaluluwa, kukunin na kita at sino ngayon ang makikinabang nung iiwanan mo. Ano po? Kaya kung ayaw po nating maging mangmang sa harapan ng Diyos, mga kapatid, ngayong 2026, isama po natin ang Diyos sa plano natin. Magandang panalangin, Panginoon, may plano akong ganito, but your will be done. Are you with me? Mahirap maglakbay sa buhay na ito na meron tayong bagay na pinupursue without God. Mahirap puntahan ang isang pangarap without God. Sometimes, man's plans is driven by personal desires, dreams, and decision. Hindi naman masamang mag-desire. Hindi naman masamang mangarap. Pero nagkakaproblema yung desire na yan, yung mga pangarap na yan. Kapag hindi natin isinama ang Diyos sa mga desire na yan o mga pangakong yan that we are willing na baguhin o alisin kung hindi kalooban ng Panginoong Diyos. Ano po? O minsan ang Diyos hahayaan ka lang sa mga plano mo Hayaan ka lang. Pero pag hinayaan ka ng Diyos yan, merong bunga yan may outcome yan At pag nandyan na yung outcome, nandyan na yung bunga, doon mo marirealize na hindi pala ito ang gusto ng Diyos sa pinaggagawa ko na plano at mga desisyon sa buhay. Ano po? Meron niyang merong outcome yan. May bunga yan. Katulad nitong pinag-usapan natin na mayaman. Ang outcome, thou fool. Pag binaligtad natin, kapag pala nagplano ako ngayong taon na ito for 2026, na isinama ko ang Panginoong Diyos, kinonsulta ko ang Panginoong Diyos, hindi pala ako nagiging mangmang. Yun ang kabaligtaran niyan Nagiging wise pala ang magiging decision ko kapag isinama ko ang Diyos sa mga plano ko. Ano po? Okay. Yun po yung una. Personal plans or self-centered plan. Halimbawa, mag-aasawa ko ngayong taon. Mag-aasawa ka, ano ang dahilan? Self-centered o kasama ang Diyos at ipinanalangin mo talaga na Panginoon, kalooban niyo po ba to? At nag-go ang Panginoon, sige anak, kalooban ko na yan. Amen. Pero kung ipupurso lang natin yan para sa ating sarili lang, nakagustuhan, something wrong. Ano po? Yung bang negosyo kong ito, inline kaya ito sa kalooban ng Diyos? Are you with me? Kapag yung negosyong yan ay inilalayo ko sa Diyos, tanong, kalooban kaya ito ng Diyos? Nagpaplano tayong magkaroon ng trabaho. Pero itong trabahong ito, inilalayo tayo sa kalooban ng Diyos, inilalayo tayo sa Diyos. Inline
kaya itong plano kong ito, ng trabahong ito, sa kalooban ng Diyos? Ano mang ating pinaplano, mararamdaman naman natin yan mga kapatid eh. Marirealize naman natin yan mga kapatid kapag teka, binabago na ako ng sitwasyon ko. Pinalalamig ako ang init ng aking pananampalataya, ng mga plano ko, ng mga desisyon ko. At ako'y nagiging eternity blind na sa mga planong ito. Abe, maganda, stop muna. Amen? Magbulay-bulay, magtanong, humingi ng counsel, at manalangin sa Diyos. Pangalawa, not only self-centered, pangalawa, proud plans, self-pride. No? Okay, ganito ang nakalagay sa Bible. James 4:13, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such city and continue there a year and buy and sell and get gain. Sabi ganoon, ngayon o bukas, pupunta ako sa isang syudad at paparian ako ng isang taon. Mamimili, o buy and sell ang negosyo nito para ako'y kumita. Anong sabi ng 14? Whereas you know not what shall be on the morrow. Sabi ng Panginoon, alam mo ba ang mangyayari sa kinabukasan? Parang sigurado ka na makakapag-buy and sell ka ng isang taon sa malayong lugar at kikita ka ng marami. Parang ikaw ang may hawak ng buhay mo na kaya mong gawin yan sa loob ng isang taon. Are you with me? Ano ibig sabihin natin? Kuminsan may mga plano tayo na merong kaakibat na self-pride na para baga ang kayang-kaya natin ang isang plano without God. Are you with me? Okay. Okay, Filipino version tayo. Ito yung madalas nating pinapangarap. Ano po? Number 1, mga kapatid, hindi po masamang mag-abroad. Pero maraming mga Pilipino naghahangad mag-abroad. Lalo na ngayon sa sitwasyon natin, nako, may mararating pa kaya yung bansa natin, maraming corrupt na politician, pataas-taas ng bilihin. Ang sagot sa kahirapan na ito ay pag-abroad. Are you with me? Nothing wrong with working abroad. Ano? Pero wag natin sasabihin mga kapatid, ito ang solusyon sa problema. Ito pa, makapag-abroad lang ang anak ko, yung mga nang mamaliit sa atin, lalaki rin ang tingin nila sa atin kapag nakapag-abroad na ang anak ko. Mga kapatid, some families gain money but lost relationship, faith, and peace. Again, hindi masamang mag-abroad. Pero tatandaan natin mga kapatid, money is a tool, not a savior. Amen? Kasangkapan lang ang pera, pero hindi yan ang magpapabago ng buhay mo. Ang magpapabago pa rin ng buhay mo, ang Panginoong Kristo. Pag nakapag-abroad kami, iaangat na kami sa buhay. Hindi ang abroad ang mag-aangat sa buhay mo. Diyos ang mag-aangat sa buhay mo. Amen? Makapag-abroad lang ako, ipupulfill ko ang aking first fruit. Hindi pa tapos ang first fruit, napalitan ng mga project. Fulfill ang mga project, pero first fruit hindi pa. Mga kapatid, listen carefully. Ang Diyos ay Diyos.
Amen? Saan man tayong lugar mapunta, Diyos pa rin siya. Amen? Kaya alisin natin yung konsepto na parang ang laging Savior ay abroad. Ang Savior ang Panginoong Kristo. Are you with me? Ang sagot sa kahirapan, pag nakapunta ka ng Cambodia, ay hindi pala, medyo mababa ang rate dun eh. Ano ba mas malaki? Saan? Vietnam? O yun na yun. Alaska. Amen? Pero salamat sa Panginoon yung mga nag-a-abroad natin din. Hindi sila ganun. Amen? Hindi taga rito yung binabanggit ko. Amen? Taga ibang church. Amen? Alisin po natin mga kapatid. Kahit saan ka naroon, nandiyon pa rin yung Diyos mo. Hindi nagbabago ang Diyos kahit saan ka man na lugar. Pwede kang pagpalaing ng Diyos kahit nasa remote area ka ng Pilipinas. Kaya alisin natin sa isipan nyo na ang sagot sa kahirapan ay yun. Ang sagot sa kahirapan mo, maging tapat ka sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Kahit saan man tayo naroon. Yun yung una. Pangalawa, na nagiging ma-pride ang tao, yung tinatawag nating diskarte mindset. Yan. Filipino version kasi tayo, di ba? Kaya nagiging proud yung plan natin kasi sa mga bagay na ito. Pero, okay, diskarte mindset. Huwag kayong mag-alala, hindi rin dito sa church natin ito, sa ibang church ito. Amen? Diskarte mindset. Ano po ito? Ito problema ng diskarte mindset. But some diskarte leads to, number one, dishonesty. Lying, under the table, cheating, and false receipt. Madiskarte kayo eh. Ganito lang yan, pag nagresibo ka, wag yung may tax, ang ano na lang, yung mga ganyan-ganyan na lang, yung pumilas ka lang ng notebook, resibo na yun. Madiskarte kayo eh. Kapag nakipag-deal ka na ganito, sabihin mo, ganito lang ang presyo ko. Pero may mga hidden agenda pala. Ano ba nga mga hidden charges. Tapos kung minsan nagiging dishonest ka na. Kasi madiskarte kayo eh. Kung minsan, binibigyan mo na ng under the table para ikaw ang piliin. Ang tawag mo doon, diskarte yun eh. Pagalingan lang yan. Kailangan medyo, alam mo yung mga kalakaran na ganyan. Di ba maraming mga proud na mga Pilipino ngayon kasi ang tawag nila sa kanila, sa sarili nila, madiskarte kasi ako. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito pag hindi ka madiskarte. Narinig niyo na pa ba yan? Dapat madiskarte ka. Hindi ka TANG. May A pa ba yun? Meron pa pala. Dapat madiskarte ka sa buhay. Naku! Hindi ka mabubuhay sa mundo. Alam niyo ba ang totoo? Mabubuhay ka sa mundo lalo kapag nagtatapat ka sa Diyos. Hindi dahil sa diskarte mo. Huwag mong iyabang yung diskarte mo. Without God, you can do nothing. Filipino version tayo, huwag kayong mag-alala, wala dito sa church natin yun, tabi lang church yun. Di ba kaya yabang na mga ganyan? Diskarte lang yan. Tuwing maririnig mo, diskarte lang yan. Mahusay kasi kung dumiskarte. Di ba nagiging ma-pride na? Wala ka pala eh. Ganito lang ang diskarte dyan. Ang hina mo naman. Ganito lang ang diskarte dyan. Pagkasama mo ang Diyos, di ka mahina. You plus God, hindi ka mahina. Under the table, cheating, false receipt, dishonesty, lying,
Kuminsan nakapaloob yan sa sinasabing diskarte. At kuminsan hindi nabubuo ang diskarte kapag walang ganito. Tama po ba? Success without God is temporary. Sabi ni pastor, hindi daw kailangan diskarte. Sa kaya tayo pupulutin kapag wala tayong diskarte? Marami pong pinagpala ng Diyos dahil sila ay honest. Dahil sila ay faithful. Dahil sila ay mga mabubuting taga-trabahador. Amen? Si Kuya Will po, hindi ko na binabantayan pag nagtatrabaho yan dito. Matapat na lingkod po yan, taga-trabahador po yan dito sa church. Ngayon, nakita ng contractor natin dyan sa may ano tawag dyan, sa bakod. Naghahanap siya ng tauhan at of course, gusto niya rin kasi kontrata yung kailangan mabilis ang trabaho eh. Ang kinuha niya si Kuya Will. Kasi nakita niya yung galawan eh. Kaya ngayon, may trabaho si Kuya Will. Siya nakapamewang na gano'n. Tapos, success without God is temporary. Huwag niyo akong ma-misinterpret mga kapatid. Ibinigay ko ang definition ng diskarte. Na under nun, kapag may ganon ang diskarte mo, hindi yan kalooban ng Diyos. Ano po? Success without God is temporary. Ang sabi ng Bible, Psalms 127 verse 1, bagamat ito'y patungkol sa tahanan o sa bahay, sabi ganoon, except the Lord build the house, they labor in vain. Kapag wala ang Diyos sa equation, anumang gawin ng tao ay walang katuturan, walang kwenta. Hindi ulit may sacrifice, may kwenta. Hindi ulit nagpagal ka, hindi ulit tinrabaho mo, hindi ulit tumulo ang dugo at pawis mo, yung ginawa mo sa harapan ng Diyos ay may kwenta. Kasi ang nakalagay sa Bible, maliban ang Diyos ang nag-build ng house, they labor in vain. Sa kabila, kapag hindi kasali ang Diyos, yung labor mo, walang kwenta. Pag sinabing labor mga kapatid, naghirap ito, nagpagal ito, nag-effort ito, nag-consume ng time ito, nag-consume ng energy ito, pero kahit nag-consume ka ng mga bagay na yan, kapag wala ang Diyos sa plano mo, hindi kasama ang Diyos sa ginagawa mo, your labor is in vain. Amen? Kaya yung labor na mayroong kwenta, ito yung labor na Lord, samahan niyo po ako. Lord, kalooban niyo po ba ito? Please, Lord, help me. Lord, tulungan niyo po ako magplano. Ano po ba ang inyong gusto? Di yung paghihirap mo, nag-consume ka ng time, ng effort, ng energy, hindi mawawala ng kabuluhan. No po? Kaya ngayong 2026, maging productive tayo, lalo na sa ating mga plano, na glorifying sa Diyos itong mga hakbang na ating gagawin. Pangatlo, Filipino version pa rin tayo. Graduation and career pride. Ayan. Makagraduate lang ang anak ko. Siya ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Kapag yan ay naging doktor, wala na tayong problema, ating mga sakit, mabubuhay na tayo ng 300 years. Pag naging architect na yung anak ko, magpapatayo ako ng 10th-story building, pababa sa lupa. Okay ba yun, Christian? Engineer natin yan eh. 10th-story building, pababa . Alam nyo, naranasan na po natin tong lahat. Ito po yun. Lord, makatapos po ang anak ko sa pag-aaral. Lord,
Yung estudyante, makatapos po ako sa pag-aaral. Lord, need ko po ng allowance. Lord, makapasa po ako sa exam. Lord, bigyan niyo po ako ng magandang trabaho. Nung mabigyan na ng trabaho at mayroon ng stable job, nawala na ang Lord. Nung may marating na, naging untouchable na. Hindi na pwedeng utusan sa loob ng bahay. That is graduation and career pride. Never forget the God who carried you before you could carry yourself. Never forget. Yung Diyos na umalalay sa'yo nung ikaw pa'y nag-e-exam, binigyan ka ng Diyos ng wisdom, binigyan ka ng Diyos ng allowance, binigyan ka ng Diyos ng protection, binigyan ka ng Diyos ng baon, binigyan ka ng Diyos ng pangmatrikula. Yung Diyos na yun na nagbigay sa'yo, kahit gumraduate ka na at ikay may maayos ng trabaho, huwag mong kalimutan yung Diyos na yun. Amen? Kasi pag kinalimutan mo na yung Diyos na yun, kaya mo na yung sarili, nagiging yabang na yun. Hindi pwedeng dahil tapos ka na, may stable job ka na, kaya mo na ang iyong sarili, na para bagang kahit wala ang Diyos, kaya mo na. Huwag ganoon. Sabihin sa katabi, huwag ganoon. Huwag kakalimutan ng Diyos. Kung papaano kang nananalangin na Lord, makapasa po ako sa exam, kahit pasang-awa, okay na po yun, basta makapasayang, sabi ni Duterte, kahit 75, okay na po yun. Baka maging presidente pa ako. Huwag niyong kakalimutan ng Diyos. Ano man ang nararating natin. Kasi once na kinalimutan mo ang Diyos, nagiging mayabang ka na parang kayang-kaya mo ng sarili mo. Amen? Anong sabi dito? Deuteronomy 8:17. Okay, ulitin ko lang po itong itong graduation and career pride. Hindi po taga rito, hindi po natin membro ito. Membro po uli ito ng ibang simbahan. Amen po? Okay. Never forget the God who carried you before you could carry yourself. Deuteronomy 8:17. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Hindi, Sabi niya sa kanyang puso, lakas ko talaga. Malupit talaga ako. Yumaman ako, biruin mo, dahil sa galing ko. Kita mo yan? Tapos ako eh. May masteral ako, may doctoral ako, may PhD, may PH. Ano ba yung PH? Parang sa ano yun yung iba pala yun. Ano sabi ng Bible? Verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God. Alalahanin mo ang Diyos. It is He. Siya yun. Hindi ikaw. Hindi dahil malakas ka. Okay, listen carefully. Si Samson ba lumalakas dahil sa long hair niya? Hindi si Samson malakas dahil sa long hair niya. Malakas ang Diyos dahil binibigyan ng Diyos ng lakas. Nung dumiport ang espiritu kay Samson, doon na siya nagka-problema. Sabi ng Bible, alalahanin mo, it is He, ang Diyos, that giveth the power to get wealth. Kung meron kang house and lot, kung meron kang sasakyan, kung meron kang magandang asawa, may gwapo kang asawa, hindi yan dahil kung ano paman, kung hindi ito ibinigay ng Diyos sa atin. That He may establish His covenant, which He sware unto thy father, as it is this day. No, it is He, ang Diyos.
Amen? Kaya yung mga nagsasabi, uy, ang ganda naman ng bahay mo, ang ganda naman sa sasakyan mo, ang ganda naman ng bakuran mo, naka-landscape. Ayaan ba? Bigayan ng Diyos. Masasabi ba natin yon? Pag may gumaganon sa atin, ay, ang ganda naman ng facilities nyo, ang ganda naman ng building nyo, ang ganda naman ng ano nyo, ang gaganda nyo. Amen? Ano sabihin natin? Bigayan ng Diyos. Amen? Ay, ang ganda naman ng bahay nyo, ay ganda naman ng sakin nyo, ay ganda naman ng ano nyo. Diskarte lang yan eh. Pagka ganda ng mga sagutan, may problema yon. Amen? Nakalimutan niya ang Diyos. Ang nakalagay sa Bible, remember. Every time na mayroong natatanggap, every time na mayroong ipinagkakaloob ang Diyos, hindi yan sa lakas mo. Kasi ang nagbibigay ng lakas mo ang Diyos. Kabisan puyat ka na, bibigyan ka pa ng Diyos ng lakas para makapagkaroon pa uli ng sideline. Ma-aksidente ka, pinoproteksyonan ka ng Diyos. Amen? It is He. Huwag kakalimutan. Pakisabi sa katabi, huwag kakalimutan. Kung ano ka ngayon, kung sino ka ngayon, ito'y bigay ng Diyos sa'yo. Kaya dapat sa equation ng buhay natin, huwag natin isasama ang Diyos. Sa math, di ba kapag walang equation ba, hindi matutuos? Remember the Lord thy God. It is He. God allows man to plan, but God resists prideful planning. Inaalaw ng Diyos na magplano ka, pero nire-resist ng Diyos na magiging mayabang ka lang sa plano mong yan. Alam ng Diyos yan. I-resist ng Diyos yan. God resisted the proud and giveth grace to the humble. No po? Kaya yun po, mga Pilipino version nito na nagkaka-pride dahil sa mga bagay na yon. Ano-ano po yon? Overseas dream, diskarte mindset, graduation and career, pride. Aba, nung makagraduate na, nawala na, ayaw na maglingkod, kaya na ang sarili. Ano po? Dati, pa-pre-request pa. Pre-request po. Aba, nung may stable job na, ay nakalimutan na yung Diyos na pinalalanginan para mangyari yon. Okay, panghuli. Personal plan. Pangalawa, proud plans. And then pangatlo, passing plans. That is short-lived. Okay, sabi ng James 4:14, whereas you know not what shall be on tomorrow. Meron bang nakakaalam sa inyo kung anong meron bukas? For what is your life? It is even a vapor. Alam niyo yung hamog, kinumpara ng Diyos yung buhay natin sa hamog, nag-a-appear yan ng little time. Then, vanisheth away. Hindi tumatagal. Ibig sabihin natin mga kapatid, kuminsan, ang daming plano ng tao, pero hindi na inabot ng tao yung iba pa niyang plano kasi namatay na siya. Maiksi lang ang buhay. Pero ako, ang panalangin ko sa Panginoon, bigyan pa ako ng extended life. Kahit mga 300 years nga, pwede na yun. Maiksi lang. Sa iksi ng buhay, mga kapatid, mag-aaksaya pa ba tayo sa anong mga plano yon? Self-centered plan, self-pride plan, diba? Napakaiksi lang ng buhay para ikonsumo pa natin sa ganoon. Okay, verse 1 ng Proverbs 27.
Boast not thyself of tomorrow. Huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas. For thou knowest not what a day may bring forth. Di mo alam talaga kung anong araw o anong meron bukas. Huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas. Tama po ba? Lord, may plano ako ngayon buong taon ng 2026. Pero, mapupuntahan ko pa kaya lahat yon? Are you with me? Ibig sabihin natin mga kapatid, sa bawat pagpaplano natin, huwag na nating alisin ang Diyos. Kasi maiksi lang ang buhay. Dahil dito, ano ang dapat gawin sa mga plano sa buhay? Mag-amen nga po muna kung may plano na kayo ng 2026. O meron kayong plano ngayong 2025, hindi nangyari. Ngayon, palilipatin nyo ng 2026, Lord, hindi nangyari ito. Ngayong taon, gagawin ko na po ito. Kung merong ganon, say amen. Okay. Ano ang dapat gawin sa mga plano sa buhay? Ito ang magandang gawin, mga kapatid. James 4:15. For that you ought to say, if the Lord will. We shall live and do this or that. Ngayong 2026, itong magandang gawin. Panginoon, plano ko pong mag-asawa ngayong taon kung kalooban mo. Amen? Panginoon, may bubuksan po akong negosyo ngayong taon, 30 kung kalooban nyo. Panginoon, magpo-propose na po ako sa yung mahabang panahon na relationship. Yung matagal ko ng girlfriend. No, almost 40 years ko na po siyang girlfriend. Ngayong taon, Panginoon, plano ko po mag-propose sa ilog. O, may idea ka na. Amen? Panginoon, ngayong taon, plano ko na talagang bumili ng kotse. Kung kalooban nyo. Panginoon, ngayong taon, mag-a-abroad ako. Kung kalooban nyo. Panginoon, plano ko ngayong taon, i-treat ang mga magulang ko na siyang naghirap para ako'y mapag-aaral. Gusto ko po silang dalin sa Indonesia, doon sa gitna ng boundary ng Cambodia. Kung kalooban nyo. Panginoon, ngayong taon, nire-renovate po namin ang aming bahay dahil malapit na po ang tag-araw. Lalagyan po namin ng aircon, yung aming CR. Kung kalooban nyo. Panginoon, ako po'y nahihirapan sa kurso ko ngayon. Gusto ko pong mag-shift sa ibang kurso. Kung kalooban nyo. Amen? Panginoon, gusto ko pong pabakuran na yung bakura namin. Kung kalooban nyo. Ngayong taon, huwag mong aalisin yan. If the Lord will. Amen? Aalisin yan. Para hindi kayo mag-aksaya ng effort, ng time, energy, anumang bagay. Kapag ganyan ang panalangin mo, gustong-gusto ng Diyos yan. Kasi nakalagay yan sa Bible eh. Ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang dapat sinasabi? Pag kayo ang nagpaplano, di ba yun ang nakalagay sa James 4:15? Ano ba dapat ang sinasabi mo sa Diyos? Kung inyong kalooban.
God does not forbid planning. He commands submission. Okay. Bilang konklusyon, meron lang po tayong tanong. Willing ba tayo ng ating mga plano ay ipasakop natin sa kalooban ng Diyos? Say amen. Pero ito malupit. Pangalawang tanong. Willing ba tayo ng ating mga plano ay baguhin ng Diyos? Medyo mahirap na to. Babaguhin ng Diyos. Kapatid, kapag binago ng Diyos yung plano mo, hindi ka naman lugi dun eh. Baka yung plano mo talaga, hindi kalooban ng Diyos. And we are willing na baguhin ito patungo sa kalooban ng Diyos. Kasama mo ngayon ng Diyos sa binagong plano. Kung minsan, ang tigas natin, alam na natin na hindi kalooban yung nilalakaran natin, tinitigasan pa natin. Kasi hindi tayo willing na baguhin. Nako-compromise tayo sa plano natin kuminsan, but we are not willing na baguhin. Kasi tingin natin na ito ang magdadala sa akin sa tagumpay. Are you with me? Kaya ngayong taon, kung may plano ka na, handa ka bang baguhin pa yan ng Diyos? O kung nilalakaran mo na yung sinet mong plano, nakakasampung hakbang ka na, nandun ka na, nakapaloob ka na sa plano mo, ngayong umaga, halimbawa, hindi kalooban ng Diyos yan. Handa ka ba na baguhin yan? O kaya nakakadalawang buwan ka na o isang sem ka na sa kurso mo. Pero hindi kalooban ng Diyos yung kurso mo. Handa ka ba na baguhin ng Diyos yan? O kaya naman nakaka-6 na buwan ka na sa karir mo. Pero hindi kalooban ng Diyos yung karir mo. Nako-compromise ka dyan. Nagkakasala ka dyan. Willing ka ba na pabago yan sa Diyos? O kaya naman may binibuild tayong business, pero yung business na yan, inilalayo tayo sa Panginoon. Willing ka ba na baguhin yung business na yan? Are you with me? If the Lord will. In the first place, hindi tayo nag-pray ng ganito bago tayo magplano. Are you with me? Ano bang dapat sabihin, sabi ng Bible? If the Lord will. Alam niyo ang Diyos, napakabuti. Gusto ng Diyos ngayong taon, ma-realign ang ating buhay sa kanyang plano. Gusto ng Diyos ngayong taon, wag na tayong mag-aksaya ng panahon ng effort, etc. Gusto ng Diyos matampak na yung panalangin pa lang na simula. Di ba? Panalangin na simula ngayong taon yan. Panalangin pa lang simula bago ka magplano. Ikukonsulta na ngayon natin sa Panginoon, Lord, kalooban niyo ba ito? O hindi? Unang plano natin, after ng mga project, bumili tayo ng service ng church. Tama po, ina-announce yan, pinagpipray yan. Pero ganun pa rin, naka-abide pa rin tayo sa Lord, kalooban niyo ba ito? Pero binago ng Diyos yung plano natin. Anong ginawa ng Diyos? Bakod muna. Amen? Samantalang marami nang excited na magkaroon tayo ng church service. Sinisipat nila yung cross sa Bataan. Yung mga beaches doon sa Olongapo. Pumunta sa Taal. Hanapin yung mga sabongero. May mga plano ng ganun. Ang gaganda na. Pero binago ng Diyos yung ating plano. Are we willing na baguhin? Kumbaga, nasa kalagitnaan na tayo ng plano natin no? Pero biglang kalagitnaan, sabi ng Panginoon, hindi yan ang plano ko sa inyo. Amen? Madidiscern yan mga kapatid. Kung plano pa ba ng Diyos yung ginagawa ko o hindi na. Don't waste your time. Proverbs 16 verse 3. Commit thy works unto the Lord,
The word commit to entrust. The word works. Nakikita niyo ba yung verse? Yung commit to entrust, yung works, ang ibig sabihin, refers to daily tasks or plans o plano. I-commit daw natin sa Diyos o entrust daw natin sa Diyos yung mga plano natin. Kapag ganyan ang ginawa mo, ano outcome? And thy thoughts, the word thoughts, purpose, or plans shall be established. Ang plano mo ay magiging established. Anong first step? Entrust your plans. Lord, ito po plano ko. Pakisuri po, Panginoon, kung kalooban niyo o hindi. Are you with me? Pag hindi, Panginoon, ibalik niyo, sabihin niyo hindi. Lord, ito po, plano ko, pakisuri niyo po. Pero pag sinabi niyo pong kalooban niyo ito, pakisoli po, pakisabi po sa akin para gawin ko. Commit and trust your plan. At pag nangyari yon, yung plano mo, i-establish. Sino mag-establish? Ang Diyos. Ang bumangga, giba. Amen? Maraming balakid. Pero pag ako nag-establish, sabi ng Diyos, wala yung mga balakid na yan. Amen? Commit and trust. Alam niyo, ang Panginoong Diyos, nagplano rin. Nagplano rin. Ano ang plano niya sa atin? Acts 2:23. Him. Here's the plan. That is the Lord Jesus Christ. Here's the plan. Him, the Lord Jesus Christ, being delivered by determinate plan, determinate counsel, determinate plan. Pag sinabing determinate, determinadong plano. And for knowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Ito yung determinando kong plano. Ibigay sa inyo ang bugtong anak ko. Mapako sa krus para bayaran ang ating kasalanan at magkaroon tayo ng tagapagligtas. That is determinate plan of God. Pinangyari ng Diyos dahil yun ang kanyang kalooban. Ngayon tayo bilang mga mananampalataya, ligtas dahil kay Kristo. Because of that determinate plan, determinate counsel of God. Amen? Kaya mga kapatid, enjoy natin ngayong taon ang pagpaplano na in line sa kalooban ng Diyos at hindi sa kalooban natin na kung minsan pumapalag sa kalooban ng Diyos. Mga kabataan, lalo't mga nag-aaral pa, ito ang problema. Ang mga kabataan daw ngayon, pag kinilig, hindi na nakikinig. Huwag pong ganon. Ngayong mga kabataan, lagi dapat ang buhay ninyo ay laging in line sa kalooban ng Diyos. Kasi, pasibol pa lang kayo. Gusto nang sirain ni Satan ang magandang plano sa buhay nyo. Are you with me? Huwag kayong pumayag. At mga magulang, back upan nyo. Amen? Naturuan ng mga anak na sumunod sa kalooban ng Diyos. Magkaroon din tayo ng tinatawag na determinate plan or counsel
sa ating mga anak. Kaya church, ngayong parating na taon, i-commit natin, entrust natin sa Diyos yung bawat mga plano natin. Tayong lahat at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. Hindi ulit nag-e-effort kami, kumikita kami, sa paningin namin nagiging successful kami, i-inline na ang aming buhay sa inyong kalooban. Katulad ng rich man, yumaman at yumaman at yumaman. Pero sabi ng Panginoon, thou fool, mangmang ka. Nagplano ka, nagpakayaman ka, pero hindi mo ako kinonsult. Hindi ako kasama sa plano mo. Hindi mo tinanong kung kalooban ko ito. Hinayaan kita. At kaya kita ko minsan hinahayaan para ma-realize mo na mayroon pa akong better plan para sa iyo. Nawa ngayong umaga, na-realize natin mga kapatid na mayroon pang better plan ng Diyos. At ang better plan, yung planong kasama ang Diyos. Come on, kung kinausap ka ng Panginoon, are we willing na ipasakop sa Diyos yung mga pinaplano natin ngayong taon, darating na taon? O are we willing na baguhin ng Diyos yung in-establish mo na plano? Marahil nalakaran mo na ito, nandun ka na. Pero are we willing na baguhin pa ito? Hindi lugi ang Kristiyanong nagpapasakop sa kanyang kalooban. Hindi lugi yung nagpapa-redirect sa Diyos. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. Kanya-kanya kami ng plano ngayong taon para sa family, sa career, sa business, relationship, para sa ministry, para sa future, para sa mga anak namin. Kanya-kanya kami, Panginoong plano. Napakaraming plano namin. Pero tulungan mo kami, Panginoong, manalangin sa mga planong ito. Nalakipan namin, Panginoon, na kung inyong kalooban, Panginoon, mangyari. Pero kung hindi nyo kalooban, Panginoon, huwag mangyari. Stop nyo, Panginoon. Dahil doon walang peace of mind. Dahil doon walang joy. Dahil doon wala ang inyong presensya na aalalay sa pagpunta sa anumang plano. Mas maigi, Panginoon, na kayo kasama namin sa bawat plano. Nandyan kayo, kasama namin kayo. At hindi kayo iniisang tabi. Kayo ang pangunahin at sentro ng aming mga plano. Salamat po. I-bless niyo po ang bawat panalangin namin ng mga plano ngayong taon. In Jesus' name we pray. Amen.